Kapag mahal natin ang isang tao, ay nahihirapan tayong tanggihan sila. Hanggat kaya natin ay sinusunod natin ang kanilang mga gusto at kapritsyo dahil ayaw natin silang magtampo o baka magalit pa sa atin. Ikaw, nakakatanggi ka ba sa taong mahal mo? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Feli, 38 years old. Isa akong may bahay na lagi na lang tinatanggihan ng kaniyang asawa. Mula kasi noong magkapandemya sa bansa ay napansin ko ang tuloy-tuloy na pagsabi ng asawa kong si Ben ng pas sa akin. Sa tuwing may gusto akong ipagawa o ipakiusap sa kanya. Nung una, Mama Mia, ay pinagbibigyan ko siya dahil valid naman ang kanyang mga dahilan. Pero nung tumagal ay parang nakakaramdam na ako na may mali. Bakit ba paulit-ulit na lang siyang humihindi sa akin? Mama Mia, matagal ko ng asawa si Ben. Mahigit 15 years na kaming kasal. Hindi kami nagkaroon ng anak dahil hindi kaya ni Ben. Baog siya, Mama Mia. Pero hindi naman ito naging dahilan para hindi kami magtagal. Dahil pareho naman naming ginusto na maging kaming dalawa lang para walang pinoproblema. May mga pagsubok kaming pinagdadaanan pero mas nanaig ang aming pagmamahalan sa bawat pagsubok na aming hinaharap. Yun nga lang, Mama Mia, nung magsimula na ang pandemya sa bansa, ay may isang problema akong hindi nasolusyonan sa kanya. At yun ay ang lagi niyang pagtanggi sa akin. Lagi niya akong tinatanggihan sa bawat pabor na hihilingin ko sa kanya. Isang beses, Mama Mia, pagod na pagod ang katawan ko dahil sa paglalaba at masakit talaga ang likod ko kaya naman hindi ko kayang mamalengke. Wala nang laman ang ref namin. Kaya kailangan na pumunta sa palengke para bumili ng mga uulamin. Nakita ko ang asawa ko na nasa harapan ng TV, nanonood. Kaya naman, pinakiusapan ko siya na kung pwede ko siyang utusang mamalengke. Sinabi ko na wala na kaming bigas. Ang tanging laman ng ref namin ay tubig at 2 itlog lang. Kailangan na rin naming mag-restock dahil kapag nagkataon na mag-ECQ na naman, ay baka hindi na naman kami makalabas ng bahay. Sinabi ko na gusto kong magluto ng pakbet. Kaya naman nakiusap ako sa kanya na pumunta ng palengke. Pero Mama Mia, ang sabi niya ay hindi raw siya marunong mamalengke. Bakit siya raw ang uutusan ko? Sinabi ko naman sa kanya na ililista ko lahat ng kanyang kailangan at kailangang bilhin nang sa ganun ay hindi siya magkamali. Pero ang sabi niya ay hindi raw niya kaya talaga. Hindi niya kasi alam kung anong mga itsura ng mga gulay o ng mga gusto kong ipabili sa kanya. Lalong-lalo na ako daw ay pihikan sa mga brands. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na isusulat ko pati ang brand. Pati nga kung ilang grams ang bibilhin niya. Pero ang sabi niya, ayaw niya raw na masisi ko siya kung magkamali siya ng bibilhin. Mama Mia, pinilit ko talaga siya dahil masakit na masakit ang likod ko. Pero tumanggi talaga siya. Pas na muna raw siya sa ganoon dahil hindi raw talaga siya marunong. Kaya naman, nagkaroon ako ng solusyon. Sinabi ko na kaming dalawa na lang ang mamamalengke. Ako ang bibili tapos siyang tagabitbit. Sabi niya hindi raw pwede dahil may gagawin raw siya. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na ang mga damit niya ang nilabhan ko. Malalaki kasi ang pantalon niya dahil malaking tao ang asawa ko. Kaya naman nabibigatan ako sa tuwing nilalabhan ko yon. Sinabi ko na mga damit niya ang may kasalanan kung bakit masakit ang katawan ko. Kaya kailangan niya akong samahan.
Pero ang sabi niya Mama Mia ay hindi raw pwede dahil may ipapagawa raw sa kanya doon sa barangay. Ang asawa ko nga pala ay isang volunteer sa barangay namin. Nagsimula siyang mag-volunteer nung mawalan siya ng trabaho dahil sa pandemic. Ayaw niya raw na nababagot siya sa bahay kaya naman gumawa siya ng paraan para aliwin ang sarili niya. Yun nga ang mag-volunteer sa barangay. Sabi ko ay madali lang naman kami sa palengke. Pagkatapos namin ay pwede na siyang pumunta sa barangay. Pero ang sabi niya Mama Mia ay kailangan na kailangan raw siya noon. Sabi ko naman ay nanunood lang siya ng TV. Pero sabi niya in 5 minutes daw kailangan nasa barangay na siya. Umalis siya sa harapan ko at pumunta sa kwarto namin habang ako ay patuloy sa pagsasalita. Patuloy sa pangungumbinsi sa kanya para samahan niya ako sa palengke. Pero siya Mama Mia ay nakabihis na pala nung lumabas siya ng kwarto namin. Ang sabi niya, kailangan daw siya doon sa mga lugar kung saan maraming pasaway at hindi sumusunod sa mga quarantine protocols, lalo na yung mga lugar na may nag-positive. Ang sabi ko naman ay baka doon pa siya mahawa at baka madalan niya sa bahay namin. Pero ang sabi niya ay maingat naman daw siya. Naka-PPE naman daw sila kapag pupunta sila doon. Yun lang, tapos hinalikan na niya ako sa pisngi, sabay sabing mauuna na siya sa akin. Inis na inis ako noon Mama Mia dahil hindi man lang nahalata ni Ben na masama talaga ang loob ko sa pagtanggi niya sa pakiusap ko na samahan niya ako sa palengke. Nananakit man noon ang katawan ko ay nagawa ko pa ring mamalengke dahil kailangan. Wala na talaga kaming stocks at wala na kaming kakainin sa bahay. Minadali ko ang pagbili ng mga kailangan ko at saka umuwi na ako kaagad. Pinatong ko lang sa mesa ang mga napamili ko at naglagay ako ng note para kay Ben. Sinulat ko doon na kung pwede ay isanitize niya at isalansan na lang niya ang mga pinamili ko dahil magpapahinga na muna ako dahil pagod na talaga ako at masakit ang katawan ko. Nakatulog ako ng siguro nasa 3 oras Mama Mia at nang magising ako ay naabutan ko si Ben na nanonood lang ng TV. Tinanong ko siya kung nakita ba niya yung note ko na para sa kanya sa mesa. Tumango siya. Sinabi niya na hindi niya nagawang isanitize at ayusin ang mga pinamili ko dahil nagsimula na yung show na inaabangan niya. Nanggigil talaga ako sa galit. Kasi akala ko ay matutulungan niya ako kahit dun man lang sa pag-aayos ng mga pinamalengke ko. Pero hindi pa pala. Wala akong naging choice noon Mama Mia kundi gawin din yun ng mag-isa. At nung gabing yun, Mama Mia, ay hindi pa talaga natapos-tapos ang inis ko sa asawa ko. Pagkatapos kasi na isalansan ko ang mga napamalengke ko ay ako lang din ang nagluto sa bahay. Pagkatapos magluto ay kumain na kami. Pagkatapos namin kumain ay ako lang din ang nagligpit ng mga pinagkainan namin, tsaka ako lang din ang naghugas ng mga pinggan na pinagkainan namin. Nung makapasok na ako sa kwarto, Mama Mia, ay naghihilik na si Ben. Sakto naman, Mama Mia, na fertile ako nung mga panahon na yon. Kaya naman naghahanap talaga ang katawan ko dahil kapag fertile po ang babae, ay kakaibang init po ang kaniyang nararamdaman. Kaya naman isinantabi ko ang inis at galit ko sa asawa ko. Nilapitan ko siya at hinalik-halikan ko ang kaniyang pisngi. Ben, mahal, sabi ko. Siya naman ay halatang antok na antok. Sinabi ko sa kanya na naiinita ng katawan ko, Mama Mia. Pero ang sabi niya ay mag-electric fan daw ako tapos pindutin ko raw yung number 3 para malakas talaga ang buga. Sabi ko ay hindi naman electric fan ang makakawala sa init na nararamdaman ko. Sabi niya ay sa susunod na lang daw kami bibili ng aircon kapag marami na kaming extrang pera. Magtiis daw muna ako sa electric fan tsaka magdagdag na rin ng pamaypay para hindi ako masyadong mainitan. Mama Mia, hinalik-halikan ko pa rin siya at sinabi ko
na iba ang kailangan ng init ng katawan ko. Ang sabi niya ay bukas na lang daw dahil maaga pa siyang kailangan sa barangay hall at hindi siya dapat mapuyat. Mag-aalas 9 pa lang noon ng gabi kaya alam ko, Mama Mia, na mahaba pa ang magiging tulog niya kung sakali man na magsiping kaming dalawa nung gabing yon. Mahal, sige na naman, mahaba pa naman ang gabi, sabi ko. Doon ay nainis siya, Mama Mia, at napabalikwas siya. Sabi niya, ano ba raw ang kailangan ko? Hindi ako nagpadala sa inis at galit ko dahil gusto ko ngang maisakatuparan na may mangyari sa amin nung gabing yon. Kaya naman idinikit ko ang katawan ko sa kanya. Sabi niya ay ilayo ko raw ang katawan ko sa kanya dahil ang init-init na ay dikit ng dikit pa ako. Doon ay na-offend ako, Mama Mia. Kinuha ko ang kumot tsaka tinalikuran ko siya. Sinabi ko na nakakainis siya, na binubwisit niya ako. At dahil doon ay mukhang nakonsensya naman ang loko. Pero natulog pa rin siya, Mama Mia. Ilang saglit pa ay hindi ko talaga mapigilan ang galit ko, kaya naman bigla ko siyang sinuntok sa likod. Ano ba, Feli? Bakit nanununtok kang bigla dyan? Sabi niya. Alam mo, Ben, kanina pa ako bigay todo dito sa katawan ko. Tapos hindi ka man lang gumawa ng paraan para i-appreciate ako? Sagot ko sa kanya ng pagalit. Gusto mong i-appreciate ko ang katawan mo ng 10 oras ng gabi? Hala sige, ubod ka ng ganda, ubod ka ng sexy. O ano, okay na ba? Pwede na ba akong matulog ulit? Sa pagkasabi niyang yun, Mama Mia, ay mas lalo pa akong napikon kaya sinuntok ko siya ulit. Sabi ko, pati ba naman sa kama ay tatanggihan niya ako? Ang sabi niya ay ako lang din naman daw ang may kasalanan. Dahil kung gusto ko palang magpaano, dapat hindi sa mga ganoong oras kung kailan tulog na siya. Dapat daw pagkatapos namin kumain o di kaya bago siya matulog, ay sinabi ko na gusto kong magpasiping sa kanya. Hindi raw yung bigla akong didikit sa kanya kung kailan mahimbing na ang kanyang tulog. Mama Mia, nagalit ako sa sinabi niya at sinabi ko na wala na siyang ginawa para sa akin dito sa bahay namin. Pati ba naman obligasyon niya sa akin pagdating sa kama ay hindi pa niya gagawin. Mama Mia, dahil doon ay mukhang nakonsensya ang asawa ko. Nagsorry siya sa akin. Ang sabi niya ay nabibigla lang naman daw siya dahil nga mahimbing na ang tulog niya. Ang sabi ko ay ako naman ang nabibigla sa kanyang ugali dahil hindi naman siya ganyan dati. Madalas nga, Mama Mia, nung araw ay siya ang nag-aaya sa akin at ako ang tulog na. Tapos ngayon ay kailangan pang umabot sa punto na mapahiya pa ako para lang pagbigyan niya ang gusto ko. Nagsorry din naman sa akin ang asawa ko, Mama Mia. Ang sabi niya ay hindi naman talaga niya sinasadya ang mga nasabi niya sa akin. Nagulat lang talaga daw siya dahil nasa kasarapan na siya ng kanyang pagtulog nang bigla akong nanuntok. Dapat daw alam ko kung anong magiging reaksyon niya sa ganon. Kaya naman sinabi ko na matulog na siya. Ang sabi niya ay hindi raw siya makakatulog hanggat hindi niya ako napagbibigyan sa aking mga gusto. Hinawak-hawakan niya ang mga bahagi ng katawan ko, Mama Mia. Nagpakipot pa ako nung una, pero nung kiniliti na niya ako at hinaplos na niya ang balakang ko pati na ang dibdib ko, ay hindi na ako nakatanggi pa. Napapayag na ako na may mangyari sa amin. Pero kahit na nagsiping kami nung gabing yon, Mama Mia, ay ramdam ko naman na napilitan lang si Ben na sipingan ako. Naramdaman ko ang lahat ng yon sa kanyang paghawak at paghalik sa katawan ko. Alam kong napipilitan lang siya dahil pagkatapos nga naming gawin ang bagay na yon, ay tinalikuran na niya ako at tinuloy na niya ang kanyang pagtulog.
Nagtampo ako noon, Mama Mia, pero hindi ko na lang sinabi sa kanya at hindi ko na lang pinahalata. Nagtataka talaga ako dahil hindi naman ganun si Ben dati. Bago magpandemya ay halos inaraw-araw namin ang isa't isa. Siya pa nga itong halos araw-araw na mag-aya sa akin na magsiping. Hindi ko na talaga alam kung anong nagawa ng pandemya para maging ganito sa akin ang asawa ko. Mama Mia, hindi ko na halos mabilang noon sa mga daliri ko kung ilang beses akong tinanggihan ni Ben sa maraming bagay. Sumama talaga ang loob ko ng paulit-ulit pero parang wala naman siyang pakialam doon. Sinabi ko naman sa kanya, Mama Mia, at tinanong ko naman siya kung bakit siya naging ganon. Dati naman lahat ng inuutos ko sa kanya ay sinusunod niya. Hindi naman siya nagdadahilan o tumatanggi. Sumusunod na lang siya para hindi ako magtampo sa kanya. Pinagbibigyan na niya ako dati kahit na ang totoo ay ayaw niya sa mga pinagpapagawa ko sa kanya. Pero nung magkapandemya nga ay nag-iba ang asawa ko. Nalungkot lang ako na para bang lumipas na ang ugaling maganda ni Ben sa akin. At hindi ko talaga alam ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. At dahil nga sa mga napansin kong pagbabago sa asawa ko, Mama Mia, ay minabuti ko nang kausapin ang nakakatanda kong kapatid na si Ate Tina. Si Ate Tina ang nilalapitan ko sa tuwing may problema ako, lalo na pagdating sa aming pagsasama ni Ben. Naging maunawain at pasensyosa naman sa akin ang ate ko. Sa lahat ng hinaing ko, Mama Mia, ay nakikinig lang siya. Hindi niya ako hinuhusgahan kahit mababaw pa ang problema ko. Sinabi niya sa akin dati na kahit gaano man kalit ang problema, ay problema pa rin yan. Kailangang pakinggan at kailangang bigyan ng solusyon. Nagpunta ako sa bahay niya isang Sabado ng hapon. Tinaon kong wala si Ben sa bahay para makatakas ako. Nagmadali akong umalis para kung sakali nang matapos kaming mag-usap ng ate ko ay makakabalik ako sa bahay namin bago pa makauwi ang asawa ko. Nang makarating ako sa bahay ng ate ko, Mama Mia, ay sinalubong niya ako ng mainit na yakap. Mula nung nagsimula ang pandemya, ito na ang klase ng yakap na natatanggap ko. Dahil ang totoo, Mama Mia, kahit nga yakap ay hindi magawang ibigay sa akin ng asawa ko. Kaya naman sinabi ko sa ate ko ang lahat ng nangyari. Ganun ba? Ikaw din naman palang may kasalanan kasi sinanay mo. Sabi niya sa akin. Sinabi ko kasi sa ate ko, Mama Mia, na may mga pagkakataon dati na pinapalagpas ko ang ilang katamaran niya. Sabi ko naman ay si Ben ang sumanay sa sarili niyang tanggihan ako. Sinabi ko na rin sa ate ko na kahit sa kama ay tinatanggihan na ako ng asawa ko. Hindi lang isang beses kundi maraming beses pa. Para akong naging lalaki sa aming dalawa ni Ben na ako ang palaging uhaw na uhaw sa katawan niya. Sinabi ko sa ate ko na kung hindi pa ako dumating sa punto na parang nagmamakaawa na ako, ay hindi pa ako pagbibigyan ni Ben sa kama. Tumawa lang ng malakas ang ate ko. Ang sabi niya kung kailan raw nagkapandemya at kung kailan magkasama kami ni Ben sa iisang bahay sa halos lahat ng oras, ay tsaka naman ako naging tuyo. Ang sabi niya ay akala raw niya ay sa gawaing bahay lang tamad at tumatanggi sa akin si Ben, kundi pati pala sa gawaing mag-asawa. Sinabi ko na yun ang dahilan kung bakit sumasama ang loob ko, lalo na kapag tinatanggihan niya ako. Sinabi ko sa ate ko na kailangan ko pang gisingin si Ben para lang makascore ako. Pero nagagalit pa ito at inaantok pa raw talaga. Tapos kapag pinilit ko ay bigla na lang tatalikod at tatalukbong. Sabi ng ate ko, Mama Mia, ay naiintindihan naman daw niya ako.
Pero kailangan ko raw din intindihin ang asawa ko. Maraming bagay raw talaga ang magbabago sa mag-asawa lalo na sa paglipas ng panahon. Lalo na kung matagal-tagal na kayong magkasamang dalawa. Mama Mia, ang sabi ko naman sa ate ko ay hindi naman ako araw-araw na nangangalabit kay Ben. Sinunod ko naman ang sinabi niya dati na kung gusto kong magpaano sa kanya ay dapat pagkatapos naming kumain at makapagpahinga na. Pero kahit yun, Mama Mia, kahit pagkatapos naming kumain at hindi pa siya matutulog, kahit sa mga panahon na yun ay tinatanggihan pa rin niya ako. Kesyo ang sabi niya ay napagod daw siya sa kanyang trabaho doon sa barangay. Ang sabi niya ay hindi raw maganda sa buto-buto kapag masyadong napuwersa. Doon ay humagalpak na ng tawa ang ate ko. Napaka-sensitive naman daw kasi ng mga buto ni Ben at ilang ano lang ay mababali na agad. Ang sabi ko naman ay hindi ako tanga, kaya naaasar ako sa ilang beses na pampapahiya sa akin ng asawa ko. Pero ang sabi ng ate ko, Mama Mia, ay ilang beses rin daw siyang tinatanggihan ng asawa niya. Kapag daw kasi may mga edad na, ay mas gusto na lang daw ng mga tao na magpahinga. Kaya nababawasan ang hilig sa mga ganong bagay. Kaya raw nababawasan din ang init ng kanyang katawan. Hindi naman daw gano'n ang asawa niya nung mga unang taon ng pagsasama nila. Ang sabi niya ay baka gano'n daw si Ben. Kasi nga, 46 years old na si Ben, Mama Mia. Darating daw talaga sa punto na mawawalan ka ng gana sa mga ganong bagay. Ang sabi niya, ganyan daw ang edad ng asawa niya nung magsimulang magbago ito sa appetite pagdating sa kama. Kaya naiintindihan niya raw si Ben. Dahil ang asawa niya raw, Mama Mia, ay mas gusto pang manood ng TV o matulog kaysa sa paggalawin ng kama. Doon naman ay nakampante ako, pero ang sabi ko ay hindi naman ganun si Ben bago magkapandemya. Pero simula nung magkapandemya ay ganun na ang kanyang ugali sa akin. Ang sabi naman ng ate ko, Mama Mia, ay marami talagang nagbabago lalo na sa panahon ng pandemya kung kailan hindi sigurado ang mundo. Marami raw pinagdadaanan na mental ang bawat tao. Kaya naman ang sabi niya, mahirap daw na asahan ko na pareho pa ang pagsasama namin ni Ben nung mga panahon na wala pang pandemya at nung mga panahon na pareho pa kaming bata. Maiiba daw talaga. Kailangan ko raw tanggapin yun. Pero tinanong ko rin ang ate ko, bakit naman bigla-biglang pagbabago? Kaya naman, ang sabi niya, Mama Mia, ay may sasabihin raw siya sa aking mga tips para naman kahit papaano ay bumalik ang init ng pagsasama namin. At nagbigay nga ng tips sa akin si Ate Dina para manumbalik kahit ilang porsyento lang ang kilig sa aming dalawa ni Ben. Sinabi niya, masyado raw visual ang mga lalaki. Kinakailangang asikasuhin mo ang iyong sarili. Pinayuhan niya akong mag-makeup, magpagupit o magpakulay ng buhok at magpabango. Pinagmasdan ko ang sarili ko sa salamin nung makauwi ako, Mama Mia. At totoo nga ang sinabi sa akin ng ate ko. Parang napabayaan ko na nga ang sarili ko. Hindi na ako masyadong babad sa pag-aasikaso. Dahil masyado akong babad sa pag-aasikaso sa bahay, kaya hindi ko na nabibigyan ng oras ang aking sarili. Kundi dahil siguro, Mama Mia, ay naging sobrang komportable na rin ako sa asawa ko kaya nagagawa ko ng pabayaan ang sarili ko. Dahil ang buong akala ko ay tatanggapin ako ng asawa ko kahit ano pa man ang itsura ko. Kaya naman sinunod ko ang mga sinabi sa akin ng ate. Nag-ayos ako. Naghihiram pa ako ng makeup sa kanya para may magamit ako sa plinano kong sorpresa para kay Ben. Nagpagupit ako, nagpakulay ng buhok at nagpa-highlights pa. Natuwa ako sa naging itsura ko dahil parang bumata ako ng halos 10 taon, Mama Mia. Lalo na nung tinernuhan ko ang buhok at makeup ko ng pulang dress na nagpalutang lalo sa kagandahan at kaputian ko.
Nakapagluto na rin ako ng carbonara na ihahain ko sa magiging date namin sa bahay ni Ben. Bawal pa kasi noon ang lumabas, Mama Mia. Kaya naman nag-effort ako na sa bahay na lang kami mag-date dalawa. May pakandila pa ako noon at syempre nagpabango ako ng bonggang-bongga. Tinawagan ko si Ben at pinagmadali ko siyang umuwi sa bahay dahil may emergency. Naramdaman kong nayamot siya sa utos ko pero panigurado naman akong matutuwa siya kapag naabutan niyang hinanda ko para sa kanya. Nung bumukas na ang pintuan, Mama Mia, ang inis na mukha ni Ben ang agad na bumungad sa akin. Peli, ano bang emergency ang sinasabi mo at kailangan mo akong pauwiin kaagad? Sabi niya. Hindi ko na lang pinansin ang inis at galit sa kanyang mukha at nilambing ko siya, Mama Mia, ng may halong panlalandi. Sabi ko ay mapula ang kanyang mga pisngi. Parang naging rosy cheeks siya. Parang mistiso. Ang sabi niya ay hindi raw kamistisuhan niyang dahilan kung bakit mapula ang kanyang mukha kundi dahil sa galit na nararamdaman niya sa pagpapamadali ko sa kanyang umuwi. Hindi ko pa rin pinapansin yun, Mama Mia. Kaya naman ang sabi ko ay gusto kong makita niya ang make-up ko bago pa mahulas dahil sa init ng panahon at dahil sa init na nararamdaman ko. Pero imbis na ma-appreciate niya ang ginawa ko, Mama Mia, ay tinanong pa niya ako kung ito raw ba ang emergency sinasabi ko. Ang sabi ko, emergency nga ito dahil nag-iinit at umaapoy ang katawan ko. Nung hinawakan ko ang kamay niya para sana ipahawak sa dibdib ko, Mama Mia, ay pinigilan niya ako. Sinigawan pa niya ako ng ano ba. Pero hindi pa rin ako nagpadala. Naiinis na ako noon pero sinarili ko na lamang. Patuloy pa rin ako sa panlalandi ko sa kanya. Ikaw naman, Ben, ang hirap mong lambingin. Hindi mo ba napapansin ang suot ko? Pero imbis na tignan ako, Mama Mia, ay sinabi niya bakit pinauwi ko pa siya ng maaga kung gusto ko lang daw ipakita sa kanya ang pulang damit ko. Tambak daw ang trabaho niya ngayon sa barangay hall. Sinabi ko naman na pwede naman siyang bumalik sa barangay hall pagkatapos naming mag-recharge dalawa. Ang sabi niya ay hindi ko raw siya maiintindihan. Mas inuuna ko raw ang kaharutan ko kaysa sa trabaho niya. Doon ay napikon na ako, Mama Mia, at sinabi kong wala naman talaga siyang trabaho sa barangay dahil volunteer lang naman siya doon. Tanging kape at tinapay lang ang binibigay sa kanya doon. Okay sana kung ang mga efforts niya ay nababayaran ng pera. Pero ang sabi niya ay masaya raw siya sa ginagawa niya, Mama Mia. Ang sabi ko ay hindi naman trabaho talaga yon dahil volunteer lang siya doon. Dapat kapag trabaho may sahod. Sabi pa niya ay masyado raw akong mainipin. Kailangan daw muna niyang magpalakas sa kapitan namin para nang sa ganon ay kunin siya para magtrabaho na sa barangay balang araw. Nagtsatsaga daw siya at nagbibuild ng impluwensya dahil yun ang kailangan. Palibhasa daw ay wala akong alam sa ganon. Ang alam ko lang daw ay magpaganda at magpa-sexy. Doon ay tuluyan na akong na-offend, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na lahat naman ng ginagawa ko ay para mapansin niya at pagbigyan niya ng oras. Sabi niya kung ganito daw ang gusto ko ay hindi talaga siya magkakaoras sa akin. Doon ay naiyak na ako. Winentahan ko na siya, Mama Mia, sa lahat ng efforts na ginagawa ko para lang maging maayos ang relasyon naming dalawa. Pero lahat ng yun ay binabalewala niya. Sabi niya, ano na naman daw ang kadramahan ko. Sabi ko, hindi ako nagdadrama. Lahat ng nararamdaman ko ay totoo. Dapat pala ay matagal na akong umiyak para nang mapansin niya ang lahat ng hinaing ko sa kanya. Doon ay bigla siyang kumalma, Mama Mia. Tinanong niya ako kung ano ba ang problema ko. Sabi ko, siya ang problema ko. Dahil mula nung magkapandemya ay nagbago na siya.
Dati kahit pinakamabigat na request ko ay hindi siya tumatanggi. Pero ngayon, kahit simple lang ang gusto ko ay hindi niya magawang pagbigyan. Ang sabi niya dahil lang yun sa pagod na pagod siya. Kung makapag-utos raw ako ay para daw hindi napapagod ang kanyang katawan. Ano bang nakakapagod doon, Mama Mia? Nagre-relax lang naman siya habang nanonood ng TV. Tapos kung uutusan ko siya na tulungan niya akong maghanda sa kusina para sa kakainin namin ay pass lagi ang sagot niya. Ano bang nakakapagod doon? Sabi ko ay minsan lang din akong humirit sa kanya pero lagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mahalaga sa kanya. Noon ay napalakas na ang iyak ko. Sinabi ko na iba na siya sa Ben na pinakasalan at minahal ko, na nagbago na siya ng tuluyan. Siguro Mama Mia ay nakonsensya siya dahil humingi siya ng tawad sa akin tsaka nilapitan ako at aktong yayakapin sana ako. Sabi niya ay hindi naman daw niya alam na gano'n ang naging epekto sa akin ng mga pagtanggi niya. Hinalik-halikan pa niya ako. Tapos inappreciate niya ang damit ko dahil maganda raw sa akin pero mas maganda raw kapag wala akong suot. Mama Mia, napakarupok ko dahil pagkatapos gawin sa akin yun ng asawa ko ay napatawad ko naman din siya after naming magsiping. Ganon ako karupok noon sa asawa kong si Ben. Mag-sorry lang ito ng konti tapos lambingin ako ng konti ay pumapayag na ulit ako na magkabati kaming dalawa. Naramdaman ko naman at saka lang siya pumayag na magsiping kami dahil nagalit na ako at umiiyak na ako. Kung sakali mang hindi ako nagpakita ng inis noon, malamang ay deadma lang siya ulit sa mga hinaing ko. Tinanggap ko na lang kung ano man ang kayang ibigay sa akin ni Ben noon, Mama Mia. Kaysa naman wala, hindi ba? Kahit na pinagbigyan na ako ni Ben sa kama ay ramdam ko pa rin na may kulang, Mama Mia. Naramdaman ko na hindi buo ang ginagawa niya at hindi naresolbahan ang problema namin dahil doon. Kahit na isiksik ko sa utak kong ayos lang ang lahat at wala naman talagang totoong problema, pero hindi ko pa rin natakasan ang katotohanan na meron talaga kaming kinakaharap na problemang dalawang mag-asawa. Tinaguan lang ni Ben ang problemang yun sa pamamagitan ng pakikipagsiping sa akin para hindi ko maramdaman na malaki talaga ang nagbago sa aming dalawa. Isang beses, Mama Mia, ay hinalungkat ko ang Facebook ni Ben. Naiwan niya kasi ang kanyang cellphone at dahil alam ko ang password ay mabilis ko itong nabuksan. Inuna kong tignan ang messenger niya at wala naman akong nakita na kahit na anong kaduda-duda doon. Napansin ko ring hindi nga rin active sa Facebook ang asawa ko. Kaya naman naginhawaan naman ako kahit papaano, Mama Mia. Sinabi kasi ng iba na kapag may duda kang nagloloko ang asawa mo ay i-check mo ang cellphone niya dahil andun lahat ang kanyang sekreto. Ang huling chinek ko, Mama Mia, ay yung mga text at call logs. Malinis din naman yon. Hindi naman siya nagbura, pero panay sikap at ibang kasama niya sa barangay hall ang kausap niya. At lahat ng mga text messages niya, Mama Mia, ay tungkol lang sa mga trabahong pinapagawa sa kanya sa barangay hall. Dahil doon ay napanatag ako, Mama Mia. Binalik ko sa mesa ang cellphone ni Ben. Nakangiti akong tinuloy ang mga gawaing bahay. Makalipas lamang ang ilang sandali ay dumating si Ben at hinanap ang kanyang cellphone. Nung nakita niya ay nagpaalam siyang muli para bumalik sa trabaho. Pero pinigilan ko na muna siya. Hindi naman siya nayamot, Mama Mia, at pinakinggan naman niya ako kung ano man ang sasabihin ko. Natuwa ako dahil nakita kong good mood ang asawa ko. Kaya naisip kong pagbibigyan siguro niya ang ire-request ko. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na idaan niya sana sa tindahan na malapit sa amin ang mga basyo ng soft drinks na pinag-inuman niya para naman mabawi ko ang mga dineposit namin doong pera dahil pwede naman yung pandagdag na pambili ng bawang at luya. Ang sabi niya ay pwede daw na ako na lang muna
kasi mas malapit daw yung tindahan sa bahay kaysa sa barangay. Sabi ko ay iaabot lang naman niya at kunin lang niya yung deposito. Ang sabi niya ay out of the way, pero ang totoo Mama Mia ay hindi naman masyadong malayo yun. Nasa 50 metros lang siguro ang pagitan nun sa bahay namin. Ang sabi ko ay dyan lang naman. Ang sabi niya, ako na lang daw ang magbalik dahil baka hindi siya kakilala nung nagbabantay at baka hindi pa ibigay ang deposit. Sabi ko ay wala namang ibang nagbabantay doon kundi si Aling Lydia at ang apo niya. Kaya sigurado ako na ibibigay sa kanya ang deposit dahil kilala naman siya ng mga ito. Pero Mama Mia, pinagdiinan niya pa rin na ako ang magbalik ng mga basyo dahil busy raw siya at marami siyang gagawin. Isa pa, mas makakatipid raw ako ng oras noon dahil kapag nakuha ko na ang deposit ay pwedeng ibili ko na kung ano ang kailangan ko. Kaya naman Mama Mia, pumayag na rin ako. Sabi niya ay mauna na siya at text na lang daw siya kapag pauwi na siya mamaya. Kaya naman tinanong ko siya Mama Mia kung pwede ba siya bukas. Kung busy ba siya. Ang sabi niya ay depende daw. Sabi ko kung pwede man niya akong samahan na magpabakuna dahil nakaschedule ako ng COVID vaccine nung araw na yon. Ang sabi niya Mama Mia ay kaya ko naman daw yon dahil bakuna lang naman at hindi naman daw yun nakakamatay. Nakiusap pa ako dahil takot talaga ako sa karayom. Sabi ko pwede niya akong kwentuhan ng kung ano-ano habang naghihintay para hindi ako masyadong anxious. Pero ang sabi niya Mama Mia ay nasasayang lang daw ang oras niya kapag ginawa niya yon. Dapat ang oras na yon ay naitulong na niya sa barangay. Sabi ko ay mabilis lang naman. Sabi niya ay hindi niya raw talaga ako masasamahan. Kaya naman wala na rin akong nagawa pa Mama Mia kundi ang magmaktol na lang. Pero hindi pa rin niya pinansin ang pagmamaktol ko at tuluyan na siyang umalis ng bahay. Sumama talaga ang loob ko sa pagtanggi ni Ben sa akin. Tinimpi ko lang ang pasensya ko nung nag-uusap kami dahil ayoko na mag-away ulit kami. Tinawagan ko na lang ang ate ko para magpasama sa kanya. Mabuti na lang talaga at pumayag ito. Kinabukasan Mama Mia ay nagpasalamat ako sa ate ko dahil nandyan siya lagi para sumalo sa akin sa tuwing binibitawan ako ng asawa ko. Kahit papaano ay nabawasan ang lungkot ko dahil doon. Sinubukan ko na lang na ibaling sa iba ang atensyon ko. Tulad ng paglilinis ng bahay para kumalma ang puso kong galit na. Makalipas ang ilang oras ay nakatanggap ako ng text galing sa pagpapabakuna ko. Ang sinabi nila ay i-a-adjust daw nila sa hapon ang schedule ko dahil nagkamali sila ng lista. Natuwa naman ako Mama Mia dahil makakatapos pa ako ng trabaho sa umaga bago ako makapagpabakuna. Kaya naman tinext ko ang ate ko at sinabi kong hapon na ang schedule ko. Sinabi niya sa akin na subukan ko raw i-text ang asawa ko, baka sakaling may oras na ito at baka gusto nitong samahan ako dahil hapon na naman ang schedule ko. Sinabi kong hindi na kailangan dahil si ate na ang gusto kong makasama. Nagkausap kami saglit ni ate at kinabukasan ay nag-ready na nga ako para sa bakuna ko. Dumating na rin ang ate ko sa bahay para samahan ako sa covered court kung saan gagawin ang bakuna. Mama Mia, naabutan ako ng ate ko na nagmamadali akong nagbubutingting ng cellphone ko. Ang sabi ko kasi ay nakalimutan kong sabihin kay Ben nung gabi na nalipat ang schedule ko. Baka sakaling makauwi ito ng mas maaga sa akin at baka kung ano pang isipin na wala ako sa bahay. Sabi niya ay daanan ko na lang daw sa barangay hall at baka andun pa. Tinanong niya ako kung sumasagot ba raw sa tawag ko si Ben at ang sabi ko ay unattended ang kanyang cellphone. Kasi Mama Mia, may problema na talaga sa signal ang cellphone ng asawa ko. Kaya naman umalis na kami at papunta na sana sa covered court. Nung parating na kami ay nagulat ang ate ko at ang sinabi niya ay nasa kabilang bahagi raw ng covered court si Ben.
Ha? Saan? Ayun no, yung kapapasok lang sa covered court. Di ba siya yan? Sabi ng ate ko. Nakita ko ang t-shirt at maong na suot niya, Mama Mia, kahit hindi ko pa masyadong naaninag ang mukha niya. Mama Mia, may problema kasi talaga ako sa mata at hindi ako masyadong nakakaaninag lalo na kapag sa malayo. Akala ko ba busy siya sa barangay hall? Mukhang petiks lang oh. Mukhang tumatawa pa nga. At sino ba yung babaeng lumapit sa kanya? Uy, teka, sabi ng ate ko. Kinakabahan ako sa mga sinabi niya, Mama Mia. Ang sabi niya ay kakabahan raw talaga ako dahil yung hawak ng babae sa kanya ay dapat ako lang ang humahawak ng ganon sa asawa ko. At nakita pa talaga ng ate ko na magka-holding hands ang dalawa. Kaya naman nagmamadali akong lapitan sila. Ben? Gulat na gulat ang mukha ni Ben nung makita niya ako. Sumingit ang ate ko at ang sabi niya ay akala raw niya busy kaya siyang sumama sa akin para magpabakuna. Nung tiningnan ko kung sino ang babaeng nakahawak sa kanya, Mama Mia, ay nagulat ako. Dahil walang iba kundi ang pinsan namin na si Carol. Ate Feli, mag-e-explain ako, sabi ni Carol. Nagalit ang ate ko, Mama Mia, at pinagmumumuran niya ang pinsan namin. Ang sabi naman ni Ben ay wag raw mag-iskandalo doon ang ate ko. Ang ate ko naman ay sinabi na hindi naman raw siya mag-e-eskandalo kung hindi dahil sa kalandian ng asawa ko. Doon ay umiyak na ako. Tinanong ko si Ben kung bakit niya nagawa sa akin yon. Na kaya pala lagi siyang busy. Kaya pala laging hindi siya pwede sa akin. Kaya pala lagi siyang tumatanggi sa akin kahit nasa kama dahil sa pinsan kong malandi. Mama Mia, sisingit pa sana si Carol pero sinampal ko na siya. Nagsorry siya sa akin. Pero sinabunutan ko siya, Mama Mia, dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko. Ikaw kunwari kang napakahinhin mong babae? Parang hindi ka makabasag ng pinggan? Tapos itong gagawin mo sa akin? Asawa ko pa talaga, Carol? Sabi ko. Napakahaliparot mo. Mama Mia, pinigilan naman ako ni Ben at ang sabi niya ay mag-e-explain daw siya at kailangan naming mag-usap ng malayo sa barangay covered court para nang sa ganon ay hindi raw kami mapahiya pare-pareho. Pero ang sabi ko ay hindi siya dapat umalis doon. E-explain niya sa akin kung ano ang dahilan kung bakit niya nagawa sa akin yon. Sabi ko pa, Mama Mia, mukhang hindi naman talaga ang mga trabaho sa barangay hall ang dahilan kung bakit napapagod siya. Ibang bagay naman pala ang pinagkakapaguran niya. Nilingon ko pa ang pinsan ko at ang sabi ko ay huwag niyang sagarin ang energy ng asawa ko. Baka pwedeng magtira siya para sa akin dahil ako naman ang asawa. At kung pwede ay mahiya siya sa balat niya. Gusto pang lumaban ni Carol noon at ang sabi niya ay wag ko raw siyang ipahiya doon dahil kung may dapat daw akong kausapin, hindi raw siya kundi ang asawa ko. Dahil ang asawa ko naman daw ang lapit ng lapit sa kanya. Bakit? Hindi ka ba kasali? Nakikisali ka na sa samahan naming mag-asawa, dapat kasali ka na dito. Bakit siya lang? Bakit si Ben lang ang sisigawan ko? Pati ikaw dahil malandi ka. Doon, Mama Mia, ay hinablot ko na lang bigla ang buhok ni Carol at pinagsasabunutan ko siya. Chini-cheer naman ako ng kapatid ko. At nung akmang pipigilan ako ni Ben ay pinigilan siya ng ate ko. Dahil karapatan ko raw na saktan ng babaeng humahaliparot at lumalandi sa asawa ko. Sabi ko kay Ben, Mama Mia, na ang kapal ng mukha niya para lokohin ako. Siya pa yung hindi magkaanak, siya pa yung baog, siya pa yung tamad, siya pa yung may ganang magloko.
Ang sabi ko, kaya pala hindi niya ako masabahang magpa-vaccine dahil iba pala ang gusto niyang bakunahan. Iba pala ang gusto niyang turukan. Pinagtitinginan na kami ng mga tao dahil sa iskandalong yon sa vaccination site. Hindi na ako nagpabakuna pa at umuwi na lang ako ng bahay. Sumama ang loob ko dahil niloko na nga ako ng asawa ko ay hindi pa ako nabakunahan. Iyak ako ng iyak noon, Mama Mia, dahil hindi ko inakalang magagawa sa akin yun ni Ben. Noong dumating si Ben kinagabihan ay pinagsasampal at pinagsususuntok ko siya. Tinakot ko siyang ipapakulong ko silang dalawa kapag hindi niya sinabi sa akin lahat ng tungkol sa kanilang dalawa ni Carol. Inamin naman niya sa akin, Mama Mia, na nung nagsimula ang pandemya at pumasok siya sa barangay hall, ay dun niya naging kaklose ang pinsan ko. Si Carol kasi ang sekretary ni Cap at madalas ay nagkakasama sila ni Ben dahil sa mga inuutos nga ni Cap sa kanilang dalawa. Hindi raw niya napigilang mahulog kay Carol at ganun din daw ang pinsan ko sa kanya. Naging sila raw, kaya nga mas gusto raw niya sa barangay hall na lang para magkasama sila ng pinsan ko. Sobrang sakit ng mga naririnig ko, Mama Mia, pero kinailangan kong tibayan ang loob ko. Tinanong ko siya kung sino ang pipiliin niya sa aming dalawa ng pinsan ko. Pero hindi siya kaagad nakasagot, Mama Mia. Sabi niya ay pag-iisipan niya pa raw. Nainis ako dahil ako mismong asawa niya ay nag-aalangan pa siyang piliin. Sinabi ko sa kanya na hindi ba dapat ako ang piliin niya dahil ako naman ang legal. Sinagot niya ako at sinabing bigyan ko raw muna siya ng 1 buwan para mag-isip. Sinabi niya rin na uuwi muna siya sa mga magulang niya para dun makapag-isip-isip, Mama Mia. Hinayaan ko siya kung ito lang ang paraan para makapag-isip siya ng tama. Mama Mia, bago pa mag-start ang ECQ noon, ay umuwi na siya sa kanila. Pero hanggang ngayon, Mama Mia, wala nang pandemya. Maraming bulkan na ang pumutok. Maraming lindol na ang dumaan, pero hindi pa rin siya umuuwi ng bahay namin. Gusto ko sanang malaman ang sagot niya sa tanong ko, kung ako ba ang pinsan ko. Sobrang torture sa akin na sa huli, Mama Mia, ay alanganin pa ang sarili kong asawang piliin ako. Pero hindi ko na magagawang itanong sa kanya yun dahil alam ko na naman ang sagot. Nung pinuntahan ko kasi siya sa bahay ng mga magulang niya, Mama Mia, ay wala siya doon. 1 linggo lang daw siyang naglagi doon sa bahay nila. Pagkatapos noon ay umuwi na raw ito at ang akala nga ng kanyang mga magulang ay umuwi na sa bahay namin. Pero Mama Mia, nalaman ko na magkasama pala silang umalis ni Carol sa lugar namin. Hindi ko na alam kung saan sila nagpuntang dalawa. Hindi ko na alam kung magkikita pa ba kaming dalawa ng asawa ko. Ang sabi ng ate ko ay tutulungan niya raw ako kung gusto ko raw magsampa ng kaso. Pero saan ko ba sila hahagilapin? Magsasayang lang ako ng oras at pera at pagod kapag gagawin ko yon nang hindi ko naman alam kung makikita ko pa silang dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay naghihintay na lang ako na karma na lang ang maningil sa kanilang dalawa sa lahat ng mga kasalanang ginawa nila sa akin. Ngayon, Mama Mia, ay pinapayuhan ako ng mga kaibigan at ng ate ko na mag-entertain na ng bagong manliligaw. Meron kasi akong kasamahan ngayon sa trabaho na isang byudo, Mama Mia. Magsi-50 na siya pero hindi pa rin halata sa edad niya. Ang sabi niya ay handa raw niya akong tanggapin. Handa rin daw siyang tulungan akong mapawalang bisa ang kasal namin ng asawa ko. Pero Mama Mia, hindi ko alam kung papasok pa ba ako sa panibagong relasyon. Ang sabi naman ng ate ko ay kailangan ko raw yun para nang sa ganun ay may makasama ako sa buhay. Wala rin kasi akong anak, Mama Mia. At hindi ko alam pero mukhang hindi na ako magkakaroon pa ng anak sa edad kong ito. Mama Mia, magpo-44 na kasi ako this year. At hindi ko alam kung ano ba ang landas na tatahakin ng buhay ko ngayon.
Ang ginagawa ko na lang ngayon, Mama Mia, ay kumukuha ng mga insurance plans. Nang sa ganon, kapag magkaroon man ng aberya at aksidente, ay hindi naman mapagod ang ate ko sa kakakarga sa akin. Mama Mia, tulungan niyo po ako sa dapat kong gawin. Dapat ko bang pagbigyan ng kasamahan ko sa trabaho sa kanyang panliligaw? O dapat ko bang hintayin ang pagbabalik ng asawa ko? Maraming salamat po sa pagbasa mo ng aking liham. Lubos na gumagalang, Feli. Feli, napakasakit siguro sa parte mo na hindi ka nagawang piliin ang taong mahal mo. Dahil normal lang naman sa bawat taong nagmamahal na aasa na ikaw ang pipiliin ng taong mahal mo sa huli. At normal din na masaktan kapag hindi ikaw ang pinili. Kahit pa nga ang totoo ay ikaw naman talagang may karapatan dahil sa'yo siya sa kasal. Pero Feli, hindi mo rin pwedeng itali ng panghabang buhay ang sarili mo sa isang pagsasama at sa isang relasyon na ikaw na lang ang nakakapit at yung isa ay bumitaw na at hindi mo na mahagilap. Kung may pagmamahal ka o nararamdaman ka dyan sa katrabaho mo, sige, pwede mo siyang pagbigyan. Nang sa ganon ay maisaayos mo na rin ang annulment ng kasal ninyong dalawa ng asawa mo. Pero kapag wala kang nararamdaman dyan sa katrabaho mo, I suggest na huwag kang pumasok sa anumang relasyon. Para huwag kang makasakit ng iba. Dahil kung hindi mo talaga ramdam na may pagmamahal ka dyan sa kasama mo sa trabaho, darating talaga ang araw na masasaktan at masasaktan mo siya. Huwag ka sanang maging selfish, Feli. Tama ang ginagawa mo ngayon. Pero ang advice ko lang, sa napakadaling panahon ay ipawalang bisa mo na ang kasal niyong dalawa ni Ben. Dahil sabi mo, kako, kumuha ka ng mga insurances, paano kapag may nangyari sa'yo? Si Ben pa rin ang makikinabang ng mga yon. Kaya hanggat maaga pa, putulin mo na at ipawalang bisa mo na ang kasal niyong dalawa. Maraming salamat, Feli, sa pagbibigay mo ng pahintulot para basahin ko ang kwento ng buhay mo dito sa ating programa. At kung ikaw na nakikinig ngayon ay nagustuhan mo ang kwento ni Feli, huwag mo pong kalimutan na i-like at i-share ang kanyang video at i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa bawat video at kwento na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia.